Sir Jonathan. Dito po ako. Hello. Yung first question ko for Sir Jonathan sa kay Sir Rox. Tanong ko lang sa dinami-dami ng mga star pop artists ninyo. How do you describe Jana as an artist? Ikaw mo na Rox. Ako madidescribe ko si Jana na very talented, no? So very, in terms of, sa craft niya as an artist, so masasabi ko na very dedicated siya. She's very unique. So, kaya niyang kumanta, kaya niyang sumayaw. So, Star Pop is, very proud na sali siya sa artist lineup ko. So, ayun, very talented, very unique, maganda yung boses. Higit sa lahat, very pretty na. Salamat po. Thank you so much. Si Jana kasi is that type of an artist na very now, kaya super bagay talaga rin siya sa Star Pop as her label kasi hindi siya yung traditional na OPM artist na alam mo naman natin ang OPM well-loved ballads, usually expectations in the past. Pero ngayon, nung nagsisimula yung P-pop, nandun na pumapasok yung mga artist na mas upbeat yung mga songs, mas pop yung mga songs na nare-release nila, and ganun si Jana. Kaya, ayun, nakakatuwa na sobrang siyang pride ng Star Pop kasi isa siya sa mga solo P-pop artist actually na that's thriving in the scene. Thank you po. Pakintay ako dito. Follow-up na rin, Sir Jonathan. Tanong ko lang kumbaga, ano yung naging process of doing this song as kayo nagbabalik para kay Jana? Actually, matagal na namin pinag-uusapan ng Christmas song. Early this year pa namin pinaplano na, gawa tayo ng bagong Christmas single ni Jana. And then, summer pa lang, nag-meet na tayo. And then, pinagplanuhan namin yung song. And then, nung napasa ko yung demo kay Jana, actually, ginawa ko talaga yung song for Jana. Nung napasa na yung demo sa kanila, na-approve agad na gusto mo namin agad ng team. And kasi syempre talagang tinailer fit ko sa vibe at style ni Jana. And yung message din ng Christmas na, kasi di ba kapag nakakarinig tayo ng Christmas song, meron tayong lungkot saya. So bittersweet siya eh. So parang yes, masaya ang Pasko, pero kapag naaalala mo yung naglolong ka dun sa mga gusto mong makasama pag Christmas, dun pumapasok yung melancholy ng message ng Christmas song. So nandun yung magic, kaya sasaya ka, pero masasente ka, and ito yung gagawin sa iyo ng kanta. Na maglolong ka na makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Na yung darating yung isa sa mga pinakamasaya na pagdiriwang sa buong taon. And kasama mo siya, hindi mo siya kasama, depende sa pinagdadaanan mo. Pero pag napakinggan mo itong kanta na ito, it will give you yung ganung feels. So, ayun, ito na nga yung Pasko yun ng bagay. Thank you, Sir Jonathan. Thank you, Sir Rox. Yung last question ko for Jana. How honored you are to be, kumbaga, i-compose ng isang song ng isang Jonathan Manalo, di ba? Icon na yata ng music industry sa tinigil-tagil ng mga ginawa niya ng song. Actually, it is really a privilege for me to work with amazing people, not just Sir Jonathan Manalo, but also Sir Rox and the other writers po behind my songs. I really thank them dahil sila din naman talaga ang utak ng kantang yun. And also yung mga engineers behind the song. So, with that being said, I am just so grateful na I am part of this family. I'm able to work with these talented and creative people po na wala po akong masabi dahil yung dedication, yung passion po nila when it comes to their crafts is so high, and wala po talaga akong masabi. I'm honored, I'm grateful, I'm blessed. Thank you, Jana, and congratulations to you. Anong meron dun sa process yun ng pagpili ng mga artist na parang hindi kayo talaga sasablay sa mga kinukuha yung mga... This is the second artist na nakita namin ngayon, di ba? The other one is a guy. Ano yung proseso? Ano yung katangian or attributes para masabi niyo, actually may isa ko pinanghihinayanan, di ba? Okay. Ano yung nakikita niyo? Pero may talent talaga eh. Kasi kami sa ABS-CBN Music, may process talaga kami ng
pagpili ng artist. So, dapat unang-una dapat kasi dapat unique yung artist. Number 2, dapat talented. Dapat, as an artist, alam niyo yung uniqueness niya, tsaka titig niya as an artist. So, yun yung mga sinusupport namin sa mga, sa mga upcoming artists na papasok sa ABS-CBN Music. So, doon pala kasi makikita mo na agad kung talagang meron ba o wala yung artist. So, si Jana kasi, siyempre, unang-una nung nakita namin siya, so nakapag-meet kami kay Daddy, di ba? Kay Daddy, sa Daddy. Ano siya so very unique. So, kagaya ng sinabi ni Sir John din, no? So, parang very now siya as an artist. So, alam mo yun, Gen Z, di ba? P-pop, may P-pop soloist na nakakakanta, nakakasayaw. So, pero ang importante talaga dapat meron yung artist at dapat authentic sa kanya kung ano siya as an artist. So, John, actually, nasa Pilipinas tayo. Talagang ang daming magagaling kumanta, madaming magagandang gwapo. Pero through the many years na we have been auditioning, scouting, discovering artists, yung X factor na tinatawag, when you see it eh. Siguro dahil sa sobrang dami natin na nakita na ng talents, mahuhone talaga yung mararamdaman mo lang ito, ito, yung sinasabi nilang X factor. And dahil sa maraming taon mo nang ginagawa, makikita mo talaga kung yung talent na to merong internal glow. Yung pag nakita mo yung talent na may iba siyang kinang, di ba? Pero hindi mo makakwalify, makaquantify kung ano yung kinang na yun. You just see it. And when you see it, you sign these kinds of artists, di ba? Hindi mo napapakawalan. Jana is one of them. So, how would you phone or mold Jana ngayon? Meron mo na ba kayong iniisip na title for her? Dun sa naunang sinabi. Paano? Ano si Jana in the future? Importante sa artist yung consistency. Kaya, doon na papasok yung kailangan put in the hard work, di ba? So, magtutuloy-tuloy pa kami sa mga releases namin with Jana kasi kailangan dumami pa yung mga releases niya kasi yun nga, mas marami yung repertoire mo, mas malaki yung chances na magkaroon ka ng hit song. So, that's going to be the plan for Jana. Release more songs next year and keep yung pagiging consistent niya sa excellent na singles that she's putting out. Okay, last question for Jana. How are you preparing naman sa paghahandang ito sa iyo ng Star Pop nila Sir Jonathan and Sir Rox? Kasi magaling si Daddy Boyet yung naplano niya lahat ng gagawin mo, di ba? Lalo na with your studies and everything na kailangan i-prioritize. So now na you have this chance, ano naman yung participation mo para ibalik naman yan sa Star Pop? Yes, actually I have everything in hand. So as I always say, I'm always grateful po dahil lahat po ng mga tumutulong sa akin nandito. Kaya din po ako nandito. And to do my part po, of course, I have to hone my skills more in performing, in singing, in dancing, and I also would want to explore more on the songwriting po. Hopefully, sana po magawa ko din po yan kasi I do have my own personal songs. Pero sa akin pa lang yun. So, parang yun na lang po yung part ko to always, kumbaga, internalize the songs that I'm releasing para mas lalo kong mabigay yung message po talaga na kino-convey ng songs na yun. Thank you very much.